Nakatayo si Samantha sa labas ng hotel entrance. Naninigas ang buong katawan sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Ang init ng kamay ni Muhammad na kani-kanina lang ay nasa balikat niya ay tila nag-iwan ng paso sa kanyang balat. Pero mas masakit ang mga salitang binitawan nito na parang yelo na sumaksak sa dibdib niya. I thought you were my girlfriend. Ang salitang girlfriend ay umalingaw-ngaw sa isip niya. Paulit-ulit, mapang-asar. Girlfriend. He called her his girlfriend. At akala niya ako siya. Just another shadow. Just a placeholder for the real thing. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin dito ang totoo. Nakilala niya ito. Na alam niya ang ginagawa nila ng best friend niya. Pero ang imahe ni Malu na masaya, ang utang na loob na nakatahli sa leeg niya ay pumigil sa kanya. Sa halit na magsalita, isang garalgal na tunog lang ang lumabas sa lalamunan ni Samantha. Isang pilit na, "Sorry," na halos hindi marinig. Bago pa makapagsalita ulit si Muhammad, o bago pa nito mapansin ang panginginig niya, tumalikod na si Samantha at tumakbo. Hindi siya dumaan sa main lobby. Takot siyang makasalubong ulit ito, o mas malala, makita sila ni Malu na magkausap. Umikot siya sa gilid ng hotel, sa madilim na daanan papunta sa service entrance kung saan dumadaan ang mga staff at deliveries. Hinihingal siya, hindi dahil sa pagod, kundi sa sobrang panic. Ang bilis ng tibok ng puso niya ay parang tambol sa kanyang tainga. Pagpasok niya sa kanilang hotel room, agad niya nilock ang pinto at sumandal dito. Habol ang hininga. Ang kwarto ay tahimik, maliban sa mahinang tunog ng shower. Nasa banyo si Malu, walang kaalam-alam na ang kanyang habibi at ang kanyang sis ay nagkita na sa pinaka-awkward na paraan. Napadausdo si Samantha sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod. The humiliation washed over her. He looked at me and saw nothing but a mistake. A wrong person. Ang bigat ng sikreto ay mas lalo pang bumigat na yon. Alam na ni Muhammad ang mukha niya. Paano kung magkita sila ulit kapag kasama si Malu? Lumipas ang ilang araw na parang nasa gitna ng digmaan si Samantha. Tuwing tutunog ang phone ni Malu, napapatalon siya sa kaba. Tuwing lalabas si Malu, nag-aalala siya na baka makita nito si Muhammad at magkwento ito tungkol sa weird girl in a hoodie sa hotel. Si Malu naman ay nanatiling masaya at walang kamuwang-muwang, bagamat medyo nagtataka siya sa pagiging balisa ni Samantha. Sis, para kang training lately. Relax ka nga lang. Day off naman natin ngayon sa bar. Labas tayo. Sinubukan ni Samantha na tumanggi. Kayo na lang, nung friend mo. Ano ka ba? Busy yun today? May... Alam na kaya ni Samantha about Muhammad? Nagdesisyon siyang ituloy na lang ang sinasabi and to act casually na parang deadma lang. May lakat din sila ng best friend niya. Patuloy ni Malo habang naglalagay ng lipstick, trying to act normal and finding a way to change the topic. Kaya, Sisters Day out tayo ngayon! Tara sa Yas Mall. Magpalamig tayo dun at mag-window shopping para ma-experience mo naman ang pagiging indoor city ng mga malls dito. Tapos, mag-coffee-coffee tayo. Treat ko! Wala nang nagawa si Samantha. Napilitan siyang sumama. Ang Yas Mall ay hindi lang basta mall. Ito ay isang higanting complex ng luho at komersyo. Ang matataas na kesame, ang makikintab na sahig na marmol, at ang daan-daang designer stores ay nagpaparamdam kay Samantha na lalo siyang maliit at wala sa lugar. Habang ang mga tao sa paligid nila ay masaya at walang problema, siya ay pasanang daigdig. Napagod sila kakalakad
kaya nagdesisyon silang magkape sa isang upscale coffee shop. Pinili ni Samantha na maupo nang nakatalikod sa entrance habang si Malu naman ay nakaharap sa labas para makapag-people watching. Habang hiniintay nila ang order nila, sinusubukan ni Malu na pasayahin si Samantha, nagkukwento ng mga funny moments sa bar. Samantha was trying her best to listen, pero ang isip niya ay lumilipad. Biglang natigil si Malu sa pagsasalita. Nanlaki ang mga mata nito habang nakatingin sa labas ng glass window ng coffee shop. Namutla siya. "Oh sis, anong problema? Para kang nakakita ng multo." Tanong ni Samantha akmang lilingon. Pero bago pa siya makalingon, narinig niya ang mabilis na mga yabag papalapit sa table nila. Isang pamilyar at malalim na boses ang tumawag. "Malu!" Naniga si Samantha. Alam niya ang boses na yun. Si Muhammad. Nakita pala sila nito mula sa labas habang naglalakad kasama ang isang kaibigan. Sa sobrang tuwa na makita si Malu, halos takbuhin na nito ang loob ng coffee shop para lapitan sila. Hindi makagalaw si Malu sa upuan niya. Muhammad? Agad na lumapit si Muhammad sa tabi ni Malu at mabilis na hinawakan ng balikat nito, isang mabilis pero mahigpit na pisil na nagpapakita ng kanyang excitement at affection. "What a surprise! I didn't know you were here." Dahan-dahang lumingon si Samantha. Nagtama ang paningin nila ni Muhammad. Natigil si Muhammad. Tinitigan niya si Samantha, may bahid ng pagkabigla at pagkilala sa kanyang mga mata. "Wait, what? It's you!" Para bang huminto ang oras. Nanlamig ang buong katawan ni Samantha. Sa tabi niya, naramdaman niya ang pagpigil ni Malu ng hininga. Pareho ang iniisip nilang dalawa. Nakilala niya ako. Alam niya na ako yung babae sa bakala. Ang sikreto ay nakabitin sa hangin, nagbabantang sumabog. Gusto nang lamunin ng lupa si Samantha. Hinihintay na lang niya na sabihin ni Muhammad ang tungkol sa bakala, ang tungkol sa pagtatagpo nila noon bago pa nito makilala si Malu. Pero ngumiti si Muhammad, isang charming na ngiti na walang bahid ng mali siya. "You're the one I saw the other day just outside the hotel, right?" Halos sabay na napabuntong hininga ng malalim sina Samantha at Malu. The relief was overwhelming. Para silang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Hindi yung bakala, yung sa hotel lang pala. Yes. Nauutan na sagot ni Samantha. Ang puso niya ay kumakalabog pa rin sa kaba. Si Malu, na medyo nakakabawi na sa gulat pero nanginginig pa rin ang boses, ay napilitang magsalita. Wala na siyang takas. Wala na siyang choice kundi ipakilala ang kanyang kaibigan at kasintahan sa isa't isa. Pero determinado pa din siyang gawin ang lahat para hindi mawala sa kanya si Muhammad. Hi. Muhammad, I didn't expect to see you here too. Kabadong sabi ni Malu. Pilit nang humingiti. Alam niyang nakatingin si Samantha sa kanya pero hindi siya makatingin dito. Other than the guilt, she's so worried na baka magpakilala si Samantha at sabihin na ito ang nakita niya sa bakala. Naisip ni Malu na magsalita ng magsalita para hindi bigyan ng pagkakataong magsalita si Samantha. Mama, this is my sister from a different mother, Samantha. Babirong sabi ni Malu in her attempt to lighten the already tense situation. Lumingon ulit si Muhammad kay Samantha. Ang mga mata ay may halong interes ngayon. "Samantha. The famous sis. Nice to finally meet you properly. I apologize again for grabbing you the other night. I'm really sorry. I mistook you for Malu because you were wearing her hoodie." Nagulat na naman pareho sila Samantha at Malu.
Dahil alam nilang dalawa na never nang hiram si Samantha ng kahit ano kay Malu. Si Malu actually ang madalas humiram ng mga gamit ni Samantha. At ang sinasabi ni Muhammad na hoodie ay hindi niya hiniram kay Malu, kundi sa kanya talaga yun. The exact same hoodie na suot niya nung nagkita sila sa Bacala. Struggling pa sana si Samantha na sumagot sa sinabi na yun ni Muhammad, pero agad na sumabat si Malo to change the topic. Yeah, Samantha and I decided to go out for a sister's day out. It looks like you did too? Sabay tingin ni Malo sa best friend ni Muhammad na si Ali. Biglang dumingon si Muhammad sa kasama niya. Si Ali naman, busy sa pag-check out sa ibang mga babae sa loob ng coffee shop nang mapansin niyang nakatingin pareho sina Malu at Samantha sa kanya. Huh? Gulat na reaksyon ni Ali, sabay turo sa sarili at kay Muhammad. Oh yeah, my best buddy, this Hammer here, decided that we go out for some sister's day out too. Sabay na natawa sina Malu at Samantha. It was a much-needed laugh to break the thick tension shaping up around them. Yeah, Homer. Sorry. I was so excited to see you, I forgot to introduce my best buddy here, Ali. Tumingin si Muhammad kay Samantha, then kay Ali. Parang nakuha niya ang isang magandang ideya. He looked determined to integrate himself into Malu's world right then and there. At naisip niyang i-pair ang kaibigan nitong si Ali kay Samantha. Well, we came here to have some coffee too. I hope you don't mind if we join you. Bago pa makatanggi sina Malu at Samantha, iniurong na ni Ali ang isang silya at naupo na ito. Nice to meet you both. Masiglang bati ni Ali, isang lalaking kagaya ni Muhammad, na matipuno din naman. Pero mukhang may pagkapilyo. Wala silang nagawa, kundi pumayag na makishare ng table. It was the most excruciating coffee break of Samantha's life. Nakaupo siya sa tapat ni Muhammad habang si Malu ay nasa tabi nito. Si Ali naman ay nasa tabi niya, daldal ng daldal tungkol sa latest car models. Ramdam ni Samantha ang tensyon ni Malu. Tahimik ang best friend niya. Panay ang sulyap sa kanya. Nag-aalala kung anong iniisip niya. Pero si Muhammad, tila ina-enjoy ang sitwasyon. He was charming, attentive to Malu, but also made an effort to include Samantha and Ali in the conversation. So, Samantha, Malu tells me you're the rocker in the band. Bassist, right? Tumangulang si Samantha, nakatingin sa kanyang kape. Yes, that's right. That's impressive. You know Ali here loves music too, though his taste is questionable. Yeah, Himmar, my taste is excellent. Tumingin ito kay Samantha at biglang nagtanong ng diretsahan. So, you two sisters are both single? Muntik nang maibuga ni Samantha ang iniinom niyang kape. Namula si Malu. Tumawa ng malakas si Muhammad. Ali is quite blunt. Forgive him. But yes, perhaps we should all go out sometime. A proper dinner. The four of us. A double date. Ang horror ay gumapang sa gulugod ni Samantha. Gusto ni Muhammad na maging partner niya si Ali para maging lehitimo ang paglabas-labas nila ni Malu bilang grupo. Ginagamit niya ako. Ginagamit niya kami ni Ali para makasama niya si Malu nang hindi masyadong halata. Habang nagbibiruan sina Ali at Muhammad, biglang nag-ibang tugtog sa background music ng cafe. Mula sa generic elevator music, biglang tumugtog ang intro ng isang lumang rock ballad, ang November Rain ng Guns N' Roses. Napatigil si Muhammad sa pagsasalita at napangiti ng bahagya. Guns N' Roses. Now that is a classic. Don't you think the guitar solo in the middle is one of the greatest ever written? Tumingin siya kay Malu. Naghihintay ng pagsang-ayon
Umaasang makakarelate ito. Pero blanko ang mukha ni Malu. Sorry, I don't know that one. I'm more into pop music. Slash's solo? Exclaimed Samantha. Her voice was surprisingly clear, forgetting her shyness for a second. It's iconic, especially the part where he steps out of the church in the music video. The emotion in those bends, it's perfect. Mabilis na lumingon si Muhammad kay Samantha. Ang mga mata niya ay nanlaki sa gulat at tuwa. For the first time that afternoon, he truly looked at her, not just as Malu's sis, but as someone who understood something he loved deeply. Exactly, Muhammad exclaimed, leaning forward slightly, his focus shifting entirely to Samantha, ignoring the others for a moment. That emotion. Most people just hear noise, but you hear the feeling behind it. You know the video too? Oh, do I know the video? Duh! I watched that so many times when I was a kid. The wedding scene turning into a funeral? It's tragic but beautiful. Sagot ni Samantha. Nabiglang nakaramdam ng koneksyon, isang linyang direktang nag-uugnay sa kanilang dalawa, na silang dalawa lang ang nakakaintindi. For a few seconds, nagkatitigan sila. Nakalimutan ang paligid. Nakalimutan si Malu at Ali. He gets it. He sees me. Sa tabi ni Muhammad, naramdaman ni Malu ang biglaang pag-ihip ng malamig na hangin. Nakita niya kung paano lumiwanag ang mukha ni Muhammad habang kausap si Samantha. Nakita niya ang titigan nila na parang may sarili silang mundo. Isang bagay na hindi niya maintindihan, isang kanta, isang banda, isang emosyon. Ang nag-uugnay sa boyfriend niya at sa best friend niya sa paraang hindi niya magawa. A hot, ugly spike of jealousy pierced Malu's chest. It was a new and unwelcome feeling. Bakit sila nagkakaintindihan? Bakit ganyan makatingin si Muhammad sa kanya? Ako dapat yung kausap niya ng ganyan. Umisip agad ng paraan si Malu para basagin ang moment ng dalawa. Pasagot pa sana si Muhammad sa huling sinabi ni Samantha nang biglang sumabat si Malu. Yeah, Guns and Roses. Truly a legend, right? So, how about that double date with the four of us, huh? I'm sure Samantha would love to go out with Ali too. Right, Samantha? Sabay tabig ni Malu sa hita ni Samantha sa ilalim ng mesa, forcing her to say yes. Huh? Yeah, sure. But I think Ali might be busy or has other more important matters to attend to. Sagot ni Samantha, sabay tingin kay Ali. Namumusap ang mga mata niya. Nagsisend ng SOS signal para sagipin siya nito at umayon sana sa sinabi niya. But to her disappointment, Ali grinned. You know what? I think a double date would be nice. Sabi ni Ali with matching kindat ng mata kay Samantha. Yay! We're going out on a double date! I'm so excited! Masayang sabi ni Malu sa bayakap at napahalik pa ito sa pisingin ni Muhammad. Napangiting aso na lang si Samantha. She did her best to look excited too, dahil ayaw niyang ma-disappoint si Malu. Kahit sa loob-loob niya, ay gusto na niyang umiyak. Not another moment with him, she thought desperately. Yes, she did enjoy that brief connection with Muhammad earlier, pero hindi nakaligtas sa kanya ang pagkairita ni Malu every time nagkakausap sila. Ayaw din naman niyang maging audience sa PDA o public display of affection ng dalawa. Para siyang sinusunog ng buhay kapag nakikita ang mga sweet moments ni Malu at Muhammad. But looking at Malu's excited face, she knew she couldn't say no. Ayaw niyang ma-disappoint ang best friend niya. Napabuntong hininga na lang siya sa isip. Bahala na si Batman.